Rhea, busy ka ba? Anong ginagawa mo? Hindi naman. Meron lang akong papakilala sa'yo. Siya, ang kasintahan ko. Girlfriend ko. Ate Gina mo. Siguro pagkatapos ng ilang mga buwan, magpasya na nga kaming magpakasal. Kahit sa West lang sana. At dahil syempre panganay ako. At kahit papaano mayroon akong karapatan sa bahay na to, sana'y maunawaan mo kung dito ako titigil. Kung dito kami titira. Ngayon palang sinasabi ko na sa'yo para hindi ka na magulat. Hindi ka na mahirapang mag-adjust. Sana nauunawaan mo ko. Ang sabi ng kanyang kapatid, ano ka ba naman kuya? Syempre naman nauunawaan kita. Pamilya tayo. Syempre bilang kapatid mo, gusto kong suportahan yung gusto mo. Kung saan ka masaya, dun ako. Tsaka, ang lawak-lawak ng bahay na ito. Bakit naman aalis ka pa rito kung magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya, hindi ba? Alam mo kuya, alam kong gusto mo nang magkaroon ng sarili mong pamilya at walang masamang maging praktikal. Magtipid ka sa pera mo. Tama, yung hindi ka mahiyang magsabi sa akin. Kasi kapatid mo ko. Gusto kong malaman mong masaya ko para sa iyo, Kuya Rodel. Ate Gina. Yan ang sabi ni Rhea. Ang sabi ni Gina, alam mo mahal, napakaswerte ko dahil magmula ngayon hindi na ako rerenta pang nagkataon. Napakaganda ng bahay ninyo. Komportable at maluwag. Napakatahimik pa. Mas kaganda to kapag inayusan natin. Yung kulay, pwede nating palitan. Para kasing ang boring ng puti. Dumihin. Tapos, magdagdag tayo ng ibang mga appliances o kaya naman malaking cabinet, hindi ba? Tapos, tamang-tama, maaari akong bumili ng mga lamesa para sa kwarto ko. Hindi ba? Ang talino ko talaga. Yan ang dagdag pa ni Gina. Medyo nakaramdam naman ng kalungkutan si Rhea dahil ayaw niyang baguhin ang itsura ng kanilang bahay. Wala namang problema kung nais niya itong palakihin o mas palawakin. Pero para baguhin, parang ayaw ni Rhea dahil napakarami nga nilang alaala sa tahanan ngayon. Mga alaalang kasama pa nga ng magkapatid ang kanilang mahal na ina. Ilang taon na kasi ang nakakalipas nang itong kanilang ina ay magkaroon ng malubhang karamdaman. Ito ay dahilan ng maagang pagpanaw ng kanyang asawa o ng ama ng magkapatid. Labis na nga itong dinibdib dahil mahal na mahal nga niya ang kanyang mister. Magmula nang pumanaw ang ina ng magkapatid na ito, labis na rin ang naging kalungkutan sa puso nga ni Rhea. Tila ba binabalikan na lamang niya ang mga alaala ng kanyang ina at ng kanyang ama sa kanilang tahanan. Tapos ngayon, babaguhin, papalitan ng kasintahan ng kanyang kuya? Parang hindi ito tama. Parang hindi dapat. Ganoon pa man, naging maayos naman ang samahan ng magkapatid ni Rhea at Rodel. Ngayong dalawa na nga lamang silang magkasama, silang dalawa ang maghahati sa bahay na iyon, ang pag-aari ng kanilang mga magulang. At dahil si Rodel, ang panganay, mas matanda kay Rhea at unang mag-aasawa, ang gusto nga niya ay doon itira ang kanyang may bahay, si Gina. O mas tamang sabihing future asawa. Ang tanong, ano nga kaya ang dahilan kung bakit itong si Gina ay masyadong nagmamadali? Bakit nais niyang makasal agad sa kuya nga ni Rhea? Ano ang dahilan? Buntis na ba ito? Mga Kavoni-Malya kasi kung tutuusin, itong si Gina ay naging kaibigan nga nitong si Rodel. Pagkatapos maging magkaibigan ng halos ilang mga taon, naging magkasintahan na nga sila. At wala pang ilang buwan, ang nais nga agad niya ay makasal na dito kay Rodel. Pero parang masyadong mabilis. Wala pa nga silang ilang taong magkasintahan. Bakit parang masyadong minamadali? Hindi pa nga siya ganun kakilala ng kanyang maging asawa na si Rodel.
hindi pa ganong kalalim ang kanilang samahan. Bukod sa hindi pa ganong katagal ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan, ay masyado nga silang busy sa kanilang mga trabaho. Lalo na nga itong si Rodel. Makalipas lamang ang ilang mga araw, mga linggo, itong si Gina, parang kahit hindi pa kasal sa kanyang kasintahan, halos doon na nga tumitira sa bahay nga nitong si Rhea. At para bang sa loob niya, ayaw niya na andoon si Rhea. Ang nais niya, siya nga lamang at si Rodel ang laman ng tahanang iyon. Parang wala daw kasing privacy. Parang para sa kanya, napakasikip na ng tahanang iyon para sa kanilang tatlo. Nais daw niyang gumawa ng paraan upang mapalayas na itong si Rhea. Tutal, hindi naman sila ganun ka-close. Okay lang sila, nagkakausap, pero hindi nga sila close. Makalipas pa ang ilang mga linggo, si Gina halos ayaw na ngang umuwi sa kanila. Ganoon pa man, si Rhea ayaw magbigay ng komento. Pero alam nyo kung tutuusin, ayaw niya nga sanang andoon si Gina. Hindi pa nga sila kasal eh. Ayaw na agad niyang umuwi. Grabe naman. Tapos ang dami niya agad gustong palitan sa bahay. Kahit mayroong hindi ganong kagandang komento itong si Rhea para kay Gina, hindi niya para siraan ang kanyang ate Gina sa kanyang kuya. Ayaw niyang sirain ang ligaya ng kanyang kapatid. Ilang buwan pa ang lumipas, nakasal na itong si Rodel dito kay Gina doon sa West. Within the same day, nagpalipat agad ng mas maraming gamit at damit itong si Gina sa bahay nga nitong si Rodel. Kaya lang, ikinagulat nga ni Rhea dahil sandamukal na mga kahon ang bitbit nitong sina Gina. Napakaraming gamit. Daig pa ang may-ari. Puno na ang kanyang kwarto, puno pa hanggang teres. Wala pang isang linggo, sandamukal na rin ang kanyang mga demand. Gusto niya ng ganito, nais niya ng ganyan, bili tayo ng ganun, bili tayo ng ganyan. At si Rodel, palibhasa ay mahal niya ang kanyang misis, lahat ibinibigay nga niya. Para hindi na maging problema at hindi nga ito ma-stress. Malay nga naman natin, wala pang isang taon, magdalang tao na agad itong si Gina. At yan ang gustong mangyari nga ni Rodel, ang magkaroon ng sariling anak, sariling supling na aalagaan at mamahalin habang buhay. Ang problema, isang hapon galing sa paaralan nga itong si Rhea nang siya'y umuwi ng bahay, labis nga ang kanyang galit. Dahil nakita niya ang ilang mga damit at gamit ng kanyang ina't ama nakalagay lamang sa isang lumang kahon. Nandoon nakatambak sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Hello? Hello, kuya. Kuya naman, bakit naman ganun? Kuya, sana man lamang nagtanong ka sa akin. Ba't nyo ginawa sa gamit ni mama yon? Di papa. Bakit parang itinapon yung parang basura? Ha? Kuya naman. Puro gamit nyo na ang laman ng bahay na ito. Ano? Kailangan tao dito? Isa pa. Isipin mo nga. Mahalaga ang mga gamit na yon. Buhay man sila o patay. Mahalaga para sa akin ang mga gamit na yon. Kung ayaw mo sa kwarto mo, kung ayaw mong ilagay sa kwarto nila, ilagay mo sa kwarto ko. Hindi yung ganito. Alam mo, kuya, matagal ko nang napapansin tong ginagawa mo. Umayos ka nga. Wala ka bang sariling paninindigan? Don't get me wrong, kuya. Hindi ako galit dahil dumating si Gina. I mean, si Ate Gina. Ang sakin lang. Bakit ang dami niyong pinapakialaman sa bahay na ito? Yung okay naman, yung maayos naman, ginugulo niyo. Bakit? Yan ang sabi ni Rhea. Ang tugon ng kanyang kuya sa telepono. Ano ka ba naman, Rhea? Napaka-OA mo naman. Mga lumang damit lang yun. Bakit? Isusuot mo ba mga damit na yun? Gagamitin mo ba mga gamit na yun?
Hindi naman, di ba? Oh, anong inirereklamo mo? Nung simula, ayaw mong papalitan ang pintura ng bahay. Nung nakaraan, ayaw mong ipaalis ang malaking picture frame ng ating pamilya. Gusto ko ngang palitan. Yung lumang cabinet ni mama at papa, ayaw mo ring ipaalis. Samantalang ang sikip-sikip na nga ng kwarto namin. Ayaw mo namang ipalipat sa kwarto mo kasi sabi mo hindi kasya. Ayaw mo namang gawa ng paraan. Ngayong ako ang gumawa ng paraan para maging maluwag na ang bahay natin, nagkakaganyan ka. Alam mo, sabihin mo nga sa akin, Rhea, ayaw mo ba kay Gina? Kung ayaw mo sa kanya, ba't ngayon mo lang sinasabi to? Oh, hindi naman pala eh. Kung puro ka reklamo sa ginagawa ko sa bahay na ito, umalis ka na lang. You are free to go. Ano? Bahay ko rin ito, Rhea. Bahay ko rin ito. Kaya itigil-tigil mo yung kaartihan mo. Yan ang sabi ni Rodel sa kanyang kapatid na si Rhea sa telepono. Ang pag-uusap ng magkapatid na ito ay dinig ni Gina sa loob ng kanyang kwarto. Kaya naman, nang parehong hapon ngayon, agad niyang kinausap si Rhea. Ang sabi niya, Rhea, kausapin mo nga ako. Sabihin mo sa akin ano bang totoo. Ayoko ng gulo. Gusto ko okay lang tayo. Ano bang problema? Ano bang ayaw mo sa mga ginagawa ko? Ayaw mo ba sa bagong kulay ng bahay na ito? Ayaw mo ba sa mga bagong kagamitang binili ko na hindi naman nagmula sa wallet mo? Rhea, ayokong nahihirapan ka. Kaya payo ko sa'yo, umalis ka na lang. Pareho nating alam, Rhea, na hindi ka naman kailangan ng kuya mo na, no? Nandito na ako para alagaan siya. Hindi ba? Kung nagagalit ka dahil sayang naman yung perang ginamit mo noon para ibili sa mga gamit na ipinaalis ko, sige. Bibigyan kita ng pera, babayaran ko na nga lamang yung mga bagay na yun. Pero, Rhea, if ever, hindi ka ba nahihiya? Ako pa ang magbibigay ng pera sa'yo? Maaaring ako na ang asawa ng kuya mo pero parang nakakahiya naman yata, hindi ba? You know what, Rhea? You don't have to behave like a baby. Hindi ka na bata. Ha? Dalaga ka na. Huwag kang umasta na para bang lahat ng gusto mo dapat sundin pa rin ng kuya mo dahil sa matagal na panahon, ni-spoiled ka ng kuya mo, hindi ba? Akala mo ba hindi ko alam? Magmula na mawala ang mga magulang ninyo, siya na ang umaruga sa'yo, hindi ba? Oh, inispoiled ka niya, lahat ng gusto mo ibinibigay niya, tapos ngayon, nagkakaganyan ka? Parang maling-mali yata yun, Rhea. Maling-mali yun. Yan ang kalmadong sabi nitong si Gina. Si Rhea, hindi maintindihan kung galit ba o hindi ang kanyang kausap ngayon. Ang sabi ni Rhea, teka nga muna ate, huwag nga tayo magplastikan dito. Ano ba talagang gusto mo? Noon, ang taas ng respeto ko sa'yo. Kasi mukha kang edukada, mukha kang mabuting tao, matured at marunong makaunawa ng sitwasyon. Pero ngayon, as time goes by, parang meron akong hindi maintindihan sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, ate, bakit kating-kati kang pakasalan ang kuya ko? Ha? Hindi naman kami mayaman. At ngayon kung umasta ka, para kang ibang tao. Dahil napapasunod mo ang kuya ko? At ngayon, you want me to go out? Pinapalayas mo ko sa bahay na pag-aari ng pamilya namin. Hindi ba dapat ikaw ang mahiya sa ginagawa mo ngayon? Ha, ate? Gina? At ang gusto mong mangyari, ako na ang manuluyan sa bahay ng mga tiyahin ko. Ha? Ganun ba? Dahil kasal kayo ng kuya ko? Alam mo kung aalis man ako dito, dahil yun ang pasya ko. And guess what? Ha? Ipapaalam ko sa mga tiyo at tiya ko ang mga ginagawa mo. You have no idea what you're doing.
Wala kang alam. Lalo pang nagalit itong si Rhea kay Gina nang makita nga niyang binasahan na pala ng kanyang ate Gina ang ilang mga maayos na damit ng kanyang ina. Dahil lamang sa luma at may butas na ito. Ganoon pa man, si Gina nakangiting parang aso. Nakakaloko. Next day, hindi pa umuuwi itong si Rodel galing trabaho, nagtungo itong si Rhea sa bahay ng kanyang mga tiyahin. Ang mga tiyahing ito ang nagpapaaral sa kanya na ngayon ay masyado pang busy sa kanilang mga negosyo. Yung isa, nasa ibang bansa pa. Upang makapaglabas ng sama ng loob, kinausap niya ang ilang pang mga malayong kamag-anak. Kaya naman, makalipas ang isang linggo, isang matandang tiyahin nga ni Rhea at Rodel ang agad bumisita sa kanilang bahay, dire-diretso sa loob ng bahay nga ni Rhea. Nakita nga nito si Gina. Ang sabi ni Gina, "Excuse me po, sino po kayo? Ano pong ginagawa niyo sa bahay ko?" "Hindi mo ako kilala? Yan. Yan ang napapala mo dahil masyado kang nagmamadali. Sabihin mo sa akin, ikaw, sino ka ba talaga? Saan ka ba nagmula? Sino ba ang pamilya mo?" "Nasaan ba si Rodel? Rodel! Rodel, nais kitang makausap." Yan ang sabi ng tiyahin. Pero ang sabi nga ni Gina, si Rodel nga daw ay hindi pa umuuwi galing trabaho. At nang ma-realize nga niya na ito'y tiyahin ni Rhea, sa malamang na naman, nagsumbong si Rhea sa tiyahing ito. "Wala po dito si Rodel. Busy po siya nasa trabaho. At please lang, huwag kayong masyadong maingay. Huwag nga kayong sumigaw. Nakakabulahaw kayo ng kapitbahay eh. Teka nga lang. Huwag kayong pumasok sa kwartong yan. Kwarto namin yan. Lumabas nga po kayo. Wala po kayong pahintulot. Umalis na po kayo rito kung ayaw niyong tumawag ako ng tanod." Ang sabi ng tiyahin, aba, iha. Dahan-dahan ka sa iyong pagsasalita. Hindi mo ako kilala. Ang sabihin mo sa magaling mong asawang si Rodel, dumating na ang kanyang tiya Alice. Sabihin mo sa kanya nais ko siyang makausap. Yan mismo ang problema kapag mangmang ka. Akala mo naka-jackpot ka na? Nagkakamali ka, iha. Nagkakamali ka. Saka mo ko tarayan ng ganyan? Saka mo angkinin ang bahay at lupang ito? Saka mo ko palayasin dito kapag nakita mo na ang pangalan ng iyong asawa sa titulo ng lupang ito, ng bahay na ito? Sa susunod na maalaman kung inapi mo ang pamangkin ko, tayong dalawa ang magtutuos. Huwag mo kong ngiti-ngitian, bubita ka. Sinasabi ko sa iyo. Naiwang tulala itong si Gina dahil siguro sa nerbiyos na bitbit ng tiyahin nga ni Rodel. Naiwan siyang nangangatog ang tuhod. Kaya naman, magmula nga noon, hindi na nga nagkasundo pa si Rhea at Gina. Malayo na nga ang loob nila sa isa't isa. Si Rodel, walang kalam-alam. Well, kung sa bagay, aalis nga siya ng bahay ng bandang alas 7 na nga ng umaga. Babalik siya, maghahating gabi na. At kung masama naman ang panahon, at hindi na nga siya makauwi, wala siyang masakyan, doon siya sa sleeping quarters tumitigil. Sa pagkakataong ito mga ka-Von Imalia, 1 taon na nga lamang magtatapos sa pag-aaral si Rhea. Ayaw ni Gina na pag wala nga itong pasok ay makikita niya araw-araw itong si Rhea. Para bang kinaiinisan niya ang presensya nga nito. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang mapalayas ang babaeng ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman isang gabi, nang makausap nitong si Gina ang kanyang asawa, ikinuwento niya na itong tiyahing si Alice ay dumating at mukhang sinabon daw itong si Gina dahil sa mga sumbong at pagkasinungaling nitong si Rhea. Tinabig daw siya ng kanyang tiyahin, sinaktan, sinigawan at dinuro-duro. Labis na nga daw ang kanyang kaba ni hindi na nga raw siya makalabas ng bahay sa sobrang takot.
Sobrang stress na nga daw siya, may pagpahid pa ng pekeng luha sa kanyang mga mata. Magaling pa nga daw, kung stress lamang ang bitbit daw ni Rhea sa kanilang tahanan, ay paalisin na nga lamang ito dahil baka maya-maya pa, ito pang maging dahilan kung bakit hindi siya magdalang tao. E di malamang nang maikwento yun ni Gina, nagalit si Rodel. Bakit daw masyadong nangingialam itong kanyang tiyahin? Wag na nga raw mag-worry pa itong si Gina dahil si Rodel na nga daw ang bahala kay Rhea. Bandang 8:00 nga ng gabi, kinatok nitong si Rodel ang pintuan ng kwarto ng kanyang kapatid. Pagbukas nga nito, aba, hinigit niya ito sa braso palabas ng kwarto at halos itulak na sa sahig ng bahay. Napakalaking tao pa naman ni Rodel. Sa malamang, nasaktan nga ang kanyang kapatid. Kuya naman, ano ba? Kuya, bitawan mo nga ako. Ano bang problema mo? Bakit ka ba kasi nananakit ha? Lasing ka ba? Yan ang sabi ni Rhea. Ang sabi ng kanyang kuya. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Bakit nagbago ka na? Ha? Kakabarkada mo yan eh. Hindi ka naman dating ganito. Rhea, saan ba ako nagkulang? Ha? Saan ako nagkulang sa'yo? Lahat ng gusto mo, sinusuportahan ko. Magmula nga nang pumanaw ang ating mga magulang, lahat ng gusto mo, ibinibigay ko sa'yo. Kahit akong tutuusin, hindi ko yun responsibilidad. Baka nakakalimutan mo, Rhea, kuya mo ko, hindi mo ko ama. Wala akong ibang hiniling sa'yo, Rhea. Kunting pakikisama naman sa asawa ko. Hindi ka na nahiya. Pati kay Tia Alice nagsumbong ka pa talaga. Nang dahil sa inyo, sobrang stress ng asawa ko. Hindi ba't alam mo naman, nais ko na nga bumuo ng sarili kong pamilya. Paano siyang magkakaanak? Ha? Palagi niyo siyang binubwisit, ini-stress. Rhea, punong-puno na ako sa'yo. Alam mo kung ganyan ka ng ganyan, magsama kayo ng Tia Alice. Ha? Tutal, sumbongera ka naman. Alam kong pamilya natin siya pero mahiya ka naman sa tao. Inabala mo dahil sa mga gantong bagay? Dahil sa kaartehan mo, Rhea? Pati asawa ko gusto mong hawakan sa leeg? Kung ako na paikot mo. Noon, ng matagal na panahon, hindi na ngayon. Rhea, akala ko ba nagkakaunawaan na tayo? Alam mo, hindi na ako para maghintay pa ng susunod na pagkakataon. Ngayon pa lang umalis ka na. Baka gusto mong ihagis ko pa sa labas pati maleta mo. Pag ikaw nakita ko pa bukas dito, ako mismo maghahatid sa iyo sa labas. Yan ang galit na sabi nitong si Rodel. Ang sabi ni Rhea, Kuya, anong sinasabi mo? Ang bahay na ito ay para sa ating dalawa. Alam na alam mong graduating na ako, hindi ba? Malapit lang ang bahay na ito sa school ko. Anong gusto mo, lumayo pa ako? Sabihin mo nga sa akin, kuya, ako ba talaga nagbago o ikaw? Ha? Dati hindi ka naman ganyan ah. Pero ngayon kumasaktan mo ko ay inam. Nagkakaganyan ka ba dahil kay Gina? Ha? Kuya, maaaring kasal na kayo, asawa mo na siya at sa mata ng batas. Kayo na ngang dalawa ang magkasama. Pero kuya, hindi mo pa siya lubusang kilala. Hindi mo nga alam kung taga saang lupalop ng mundo yung hayop na yan eh. Sorry for my words pero hindi ko na kasi naiintindihan eh. Ang laki ng pinagbago mo, kuya. Nagpatuloy ang sagutan ng magkapatid na ito habang si Gina parang pangising-isi lamang sa loob ng kanyang kwarto. Hanggang sa iyon, naitulak na nga ni Rodel ang kanyang kapatid doon sa may malapit sa lamesa. Halos mapatama na nga ang kanyang ulo sa pintuan at sa sahig ng kanilang bahay. Labis ngang nasaktan ang
puso nitong si Rhea dahil nagbago na nga ang kanyang kuya. Dahil lamang sa isang babae. Ganoon pa man, itinago ni Rhea ang mga nangyayaring ito sa kanyang tiyahin this time. Hindi na nga siya para magkwento dahil lalawak lamang ang gulo. Baka maantala pa ang kanyang pagkatapos. Magmula noon, lahat ng mga parinig at pasaring ni Gina, tinatanggap niya ng maluwag sa kanyang puso. Tutal, wala naman daw siyang pakialam na kay Gina. Para walang gulo, nagkukulong na nga lamang ito sa loob ng kanyang kwarto. Pero si Gina, hamit, parang gusto lagi ng away. Hindi niya nga tinigilan itong si Rhea. Isang araw, bagong sahod noon si Rodel, umuwi siya ng bahay. Nakasobre pa nga ang kanyang salary. Iniwan niya ito sa loob ng kanyang bag. Doon sa may salas. Nagbanyo nga ito. At habang siya nasa banyo, si Rhea naman ay nasa may kusina. Mayroong niluluto. Saglit nga siyang nagpunta sa kanyang kwarto upang kuhanin ang kanyang cellphone. Madali siyang lumabas dahil baka daw masunog ang kanyang nilulutong pagkain. Dahil dyan, naiwan niyang bukas ang kanyang pintuan. At ang pagkakataong ito, ang hindi sinasadyang nakita naman nitong si Gina. Agad namang nagtungo itong si Gina sa may salas upang kuhanin ang sobre nga ng pera ni Rodel. Agad siyang tumakbo patungo nga sa kwarto ni Rhea upang ishoot ito sa isang taguan niya ng gamit. Dalian siyang lumabas, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, bitbit ang kanyang sariling pera upang bumili ng kaunting merienda. Habang siya naglalakad palayo ng bahay, pangisi-ngisi na naman ito. Tinagalan pa nga niya. Tapos, pag uwi niya ng bahay, naaabutan niya ang kanyang asawang si Rodel. Aba, aligaga, hindi raw niya makita ang kanyang pera. Sakto naman na itong si Rhea may kausap sa kanyang cellphone. Isang teacher nitong si Rhea ang tumawag sa kanya dahil meron siyang problemang kailangang asikasuhin. Baka ito yung maging dahilan upang hindi siya makagraduate ng maayos. Sa malamang, problemado itong si Rhea. Ito ang ginamit na pagkakataon nitong si Gina upang sulsulan ang asawa at sabihing baka nga naman si Rhea ang kumuha ng pera nga nito dahil malapit na ang kanyang graduation at wala siyang sapat na perang pambayad sa mga fees. Diba? Dahil nga busy pa itong si Rhea sa kanyang kausap, dagling pumunta si Rodel sa kwarto ng kapatid at doon, agad nga niyang nakita ang sobre. Aba, nasa loob mismo ng backpack ni Rhea. Agad namang nagdilim ang kanyang paningin. Pagpasok naman ni Rhea ng kanyang kwarto, agad siyang sinampal sa mukha ng kanyang kuya, magkabila. Nangunot ang kanyang noo at sinabing, bakit? Wala naman siyang ginagawa, bakit siya sinaktan ng kanyang kuya ng ganoon? Siyempre, ano pa man ang sabihin ni Rhea, pingi na itong si Rodel. Basta ang alam niya, ninakaw ng kanyang kapatid ang kanyang pera. Hindi na gumana ang kanyang pag-iisip, ang kanyang common sense. Muling nagtalo ang magkapatid na ito pero this time, mas matindi. Grabe ng sigawan, grabe ng murahan, hanggang sa tadyakan nitong si Rodel ang hita ng kapatid. Dahilan upang matumba ito at mapatama ang ulo at ang mukha nito sa kanyang kama. Nagdugo ang ulo nga ng babaeng si Rhea. Maya-maya pa, nawalan nga ito ng malay. Si Gina, nasa may pintuan lang, nakapamewang pa at sinasabing, naku, tigil mo na yan Rhea, tama ng drama. Yan ang kanyang sulsol, yan ang kanyang sabi. Sa maniwala kayo't sa hindi, hinigit palabas ng bahay nitong si Rodel ang kanyang sariling kapatid. Tinamaan ka ng magaling babae ka. Yan ba? Yan bang dulot sa'yo ng mga barkada mo? Ng mga kaibigan mo? Ha? Pasimba-simbahan pa kayo. Magnanakaw ka pala sa akin? Bakit hindi ka na lamang humingi sa akin? Ano, nahihiya ka? Wala kang utang na loob, Rhea. Wala kang utang na loob.
Bakit? Dahil si Tia Alice ang nagpaaral sa'yo? Bakit nung wala ka bang babaunin, di kita binigyan? Ha? Alam mo na mahalaga para sa akin yung perang yun. Pampa-check up ko yun at ng asawa ko. Ilang buwan na nga tayong hindi nag-uusap ng maayos, nagkakaganyan ka pa. Tutal, wala ka ng paggalang sa akin, magaling pang lumayas ka na. Wag ka nang babalik dito. Kailangan mo ba yung party mo? Huwag ka mag-alala. Ipapahanda ko para sa'yo. Kaawa-awa na ang itsura nga nitong si Rhea. Maya-maya, may dumaang isang kapitbahay at sinabing, itigil daw ang away na ito. Sinusubukan niyang mamagitan sa magkapatid. Sa awa ng Diyos, agad namang nadala sa pinakamalapit na ospital si Rhea. Nung parehong gabing yun, agad namang tinawagan ng kapitbahay itong si Tia Alice. Sumugod ng galit na galit itong tiyaheng ito sa bahay nga ni Rodel. Pinagsampal niya ang mukha nitong si Rodel at Gina. Hibang ka na, Rodel. Dahil sa babaeng yan. Ha? Nagawa mong halos patayin ang sarili mong kapatid. Rodel, hindi ito ang ipinangako mo sa mga magulang mo bago sila pumanaw. Hindi ito. Ang sabi mo, aalagaan mo't iingatan si Rhea. Ituturing mo siyang parang prinsesa, hindi ba? Pero dahil lamang sa pera, nagkakaganyan ka? Huwag ka nang umasta na para bang ikaw ang nasa tama. Pakinggan mo ko. Ang sabi sa bali-balita, ang sabi mo raw, ninakawang ka ni Rhea. Magkano ba? Magkano bang halagang yun? 2,000? 3,000? 5,000? Rodel, pareho nating alam na hindi kailangan ni Rhea ang pera mo. Matagal na siyang hindi humingi sa'yo. Kasi nahihiyang magsabi sa'yo. Bakit? Ang palagi mo kasing bukang bibig, lahat ng kinikita mo ngayon ay para sa binubuo mong pamilya, mag-anak. Samantalang tong magaling mong asawa hindi mo sinisita sa maling paggamit ng pera. Di ba? Bakit hindi mo alam? Yung magaling mong asawa. Ang hilig tumaya sa online na sugalan. Hindi mo alam? Post pa ng post sa Facebook yan. At mukhang aware ka naman. Bakit hindi mo sinisita? Ha? Sinasabi ko sa iyo nabulag ka na ng pag-ibig mong yan. Sa makatuwid, naniniwala ako na hindi magagawa ni Rhea ang ganong kasalanan. Lalo na sa iyo. Alam niyang hirap mo sa trabaho mo. Wala akong ibig palabasin. Ang sa akin lang, sana man lang, matuto ka munang magtanong. Sa pagkakataong maulito, ako mismo ang magpapakulong sa iyo, Rodel. Dahil sa labis na pagkaawa sa kanyang pamangkin, kinuha na nga ni Tia Alice ang lahat ng gamit ni Rhea sa bahay na iyon. Nang makaalis na nga ang kanilang Tia Alice, saka lamang na-realize ni Rodel. Magmula ng bata pa lamang silang magkapatid, kahit isang beses, hindi ginawang hinawakan ni Rhea ang kanyang wallet, ang kanyang pitaka, ang kanyang mga gamit. Pero bakit ganoon? Paanong napunta ang kanyang sobre ng pera sa loob ng kanyang bag? Ang totoo nga daw niyan, noon pang nangyayari ito. Tuwing meron siyang tagong pera, bigla na nga lamang itong nawawala. Dati, 500 piso, 1,000 piso, pero ngayon, halos lahat ng tira sa kanyang sahod ay nawala. Biglang napalingon si Rodel sa kanyang misis. Ang sabi nga nito, "Oh, bakit napakasama ng pagtingin mo sa akin, Rodel? Anong iniisip mo? Hindi porke hindi kami magkasundo ng kapatid mo, gagawin ko ng bagay na yun. Ano bang akala mo sa akin? Pero, okay. Aamin na ako. So what? Naiinis na ako sa kanya . Napakamaldita niya, napakaarte niya. Isipin mo, at least ngayon, solo na nga natin ang bahay na ito. Sabi ko naman sa iyo, mahal, hindi ba?
Ngayon, lumabas na ang tunay na kulay ng Tia Alice mo. Lumabas na ang tunay na kahit magkapatid nga kayo ni Rhea, mas suportado niya nga ito kumpara sa'yo. Di ba? Kung iisipin mo, ikaw, nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi ba? Pero kahit isang suporta mula sa mga kamag-anak mo, wala kang nakuha. Pero bakit nung si Rhea na, biglang may sumusuporta na sa kanya? Di ba? Oh, come to think of it. Ibig sabihin lamang noon, hindi ka nila mahal. Magpasalamat ka nga, andito ako para sa iyo eh. Andito ako para mahalin ka. Asawa mo ko. Magmula ngayon, sa atin na ang bahay na ito. Solo mo na to sa matagal na panahon. Si Rodel, hindi makapaniwala. Nagawa niyang sakta ng kanyang bunsong kapatid dahil lamang kay Gina at sa kanyang mga kalokohan. Ang sabi niya, mahal naman, bakit mo ginawa yun? Ano ba namang klaseng kulo to eh? Hindi mo kilala ang Tia Alice. Mayaman sila. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na. Hindi magagawa ni Rhea ang nakawan ako. Bakit mo to ginawa? Gina, bakit mo to ginawa? Nais mo bang masira ang pamilya namin? Ha? Gina naman kasi. Sorry. Ba't mo kasi ginawa yun? Anong dahilan mo? Mahal, bakit mo naman kasi ginawa yun? Nasaktan ko tuloy si Rhea. Ang sabi ni Gina, mulat sa Paul, hindi na maganda ang pakikitungo sa akin ng kapatid mo. Alam mo yan, palagi niya akong sinusungitan, kinagagalitan. Palagi niya akong sinisita sa mga ginagawa ko at tutol siya sa mga gusto ko. Tulad ng sinabi ko sa iyo, nang dahil sa kanya, sinaktan ako ng Tia Alice mo. Ewan ko, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko pero ang alam ko lang, sobrang stress na ako. Kung mali man ang ginawa ko, patawarin mo ko. Nahihirapan na ako talaga eh. Niyakap na lamang nitong si Rodel ang kanyang umiiyak na asawa. Ay. Nang dahil sa nangyari kay Rhea, hindi siya naka-attend ng graduation. Natagalan pa nga ito sa ospital dahil medyo malakas ang impact ng pagkakahampas sa kanya. Ang pagkakabagsak niya, napatama pa ang kanyang ulo. Ay, hindi ko siya masisisi. Ngayon, labis ang kanyang sama ng loob sa kanyang kuya at sa asawa nga nito. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Habang nagpapagaling si Rhea, kumilos na itong si Tia Alice at ang kanyang mga kapatid. Isang umaga, nagulat na lamang si Gina dahil may dumating na pulis sa harap ng bahay nila. May dala nga itong kasulatan na pinapaalis na nga sila sa bahay na iyon sa lalong madaling panahon. Ano? 2 hanggang 4 na linggo? Ano to? Yan ang tugon nitong si Gina sa sheriff. Inuulit ko po, meron na lamang kayong 30 days na palugit. Kailangan nyo na pong umalis sa lugar na ito. Kailangan nyo na pong lisanin ang bahay na ito. Nakakalungkot mang sabihin pero kailangan nyo pong iwan ang lahat ng mga gamit sa loob nito. Ang maaari nyo lamang pong dalhin ay kung ano lamang ang inyong pinili. Hindi po ninyo pag-aari ang bahay na ito. Alam niyo po ba kung tutuusin? Trespassing ito. Ang bahay na ito at ang lupa ay nakatitulo pa sa ina ng may-ari, sa 4 na magkakapatid. Kaya kung tutuusin, wala pa po kayong parte sa bahay na ito. Wala kahit kaunti. Nais ko pong maging malinaw sa inyo. Ito pong dokumento. Ang bahay at lupang ito ay pag-aari ni Maria Santos. Si Maria Santos po ang may-ari ng lupa't bahay na ito.
Si Maria Santos ang lola ng inyong asawa. Ang ina ng inyong mister. Hinati po niya ang kanyang mga pag-aari sa 4 na anak. Makalipas pa ang ilang mga taon nang magkaroon ng malalang karamdaman ang ina ng inyong asawa, napilitan siyang ibenta ang kanyang parte sa isa pang kapatid na nasa abroad. Sa makatwid, ang hawak ko pong dokumento ang nagpapakita ng deed of sale. Sa makatwid, ang lahat ng nakikita po ninyo ngayon, wala po kayong pag-aari dyan. Pirmado ng fiskal ang lahat ng mga ito. Wala na po kayong magagawa pa. Naiwan si Gina na walang kibo. Ilang oras pa ang lumipas, umuwi na ang kanyang asawa galing ng trabaho at sa kanya ipinaliwanag ang sinabi ng sheriff. Ilang saglit lamang na-realize na nga niya na oo, tama ang lahat ng nasa dokumento. Ganoon nga ang nangyari. Subalit ang kanyang ipinagtataka, ang alam nga daw niya ay ibibigay na ang pagmamayari sa lupaing iyon sa kanilang magkapatid ni Rhea. Bakit ganito? Bakit daw sila papaalisin? Ngayon, sa kanyang paghimbing, sa kanya lamang na-realize na baka ang nangyayaring ito ay bunga ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Aaring nagbago na ang pasya ng kanyang mga tiyahin. Pagkatapos mo naman nga ng ginawa niya kay Rhea, baka nga hindi siya mapatawad ng kanyang mga tiyahin na tumayong ina at magulang sa kanila. Binasag niya ang mukha ng sariling kapatid ng dahil lamang sa kapirasong pera. At ngayong alam na nga niya na hindi naman talaga nagnakaw ang kanyang kapatid, hindi pa rin siya humihingi ng tawa dito. Bagkus, andun siya sa piling ng kanyang asawang walang ibang ginawa kundi gamitin ang kanyang karapatan bilang misis ni Rodel. Paano na nga ngayon? Nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi na nga malaman ni Rodel ang kanyang gagawin. Wala sa plano nga niya ang lahat ng ito. Hindi naman sila maaaring mangupahan dahil hindi pa nga sapat ang kanyang pera. Hanggang itong si Rodel, hindi na nga makapag-focus sa kanyang trabaho. Naapektuhan na ang kanyang ginagawang serbisyo at kitang-kita ito ng kanyang mga amo. Dahil dyan, paliit ng paliit ang kanyang sinasahod, dahilan para mag-away silang mag-asawa. Ito pa namang si Gina, walang ibang mukhang bibig kundi pera. Isang hapon, pag uwi ni Rodel, wala na ang kanyang asawa. Wala na nga mga gamit nito at umalis na nga ito ng tuluyan nang walang sinasabing kahit ano sa kanya ni hindi nagpaalam. Ang problema na kay Gina ang kanyang ATM account, ang kanyang ATM card at passbook. Paano na nga ngayon ni hindi niya alam kung saan ang probinsya nga nitong si Gina. Sinubukan niyang puntahan sa lumang boarding house pero wala na. Matagal na nga itong hindi nagpapakita roon. Ang matindi dyan, walang nakakakilala sa mga magulang at kapatid ni Gina. Hanggang sa iyon, dumating na ang araw na kailangan na ngang umalis ni Rodel sa bahay na iyon. Ngayon, nagmamakaawa siya sa kanyang mga tiyahin. Tawag siya ng tawag. Chat nga ito ng chat pero walang ni isang sumasagot. Maging si Rhea, hindi siya tinutugon. At dahil nga itong si Rodel ay may trabaho naman, nagkaroon siya ng paraan upang makapag-loan at kahit paano ay makapangupahan. Isang araw, muling tumawag si Gina sa kanyang cellphone. Palibhasa, alam nga niya ang araw ng sahod ng kanyang asawa. Para bang humihingi na nga ito ng sustento. Ngayon, nagmamakaawa si Rodel kay Gina na baka naman maaari siyang balikan para hindi niya harapin ang lahat ng mag-isa. Pero si Gina, pinagpapatayan lamang siya ng tawag. Sa paglipas pa ng ilang buwan, nakikita nga niya sa Facebook, iba't ibang mga pictures ng lalaki na ang kasama ni Gina. Mukhang may kasintahan na nga tong iba, kahit na alam niya na siya'y kasal naman sa huwes. Isipin ninyo, mahirap para kay Rodel. Nasaktan niya ang kanyang kapatid,
Nasira niya ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang, ang kanyang mga kamag-anak galit sa kanya, ang kanyang nag-iisang asawa na kahit na kailan hindi niya iniwan at hindi pinabayaan, ngayon may bago ng kasintahan. Ganong kadali. Ilang araw pang lumipas, nagpa siya na ang kanyang among siya'y tagtagi na sa trabaho dahil hindi na nga siya epektibong trabahador. Halos linggo-linggo, pabalik-balik itong si Rodel sa bahay ng kanyang mga tiyahin. Lagi niyang sinasabi na kawawa naman daw siya, hirap na nga daw siya, pamilya naman daw sila, bakit daw siya iniwan sa ere? Tum na nga daw ito at walang ni isang nais tumulong sa kanya, maging si Rhea. Ngayon, labis na ang sakit na kanyang naidulot sa kanyang pamilya. Tama na yon, tama na. Nagpa siya na nga itong si Rhea na lumayo sa lugar na iyon. Naisipan nga niya, bakit hindi siya mag-abroad? Total, yun naman ang kanyang pangarap, hindi ba? Hanggang isang dating kaibigan ang lumapit kay Rodel. Maaaring naawa nga ito rito at nalaman ang tungkol sa kanyang buhay. Kinupkup ka niya si Rodel at kinuhang tagapag-alaga ng kanyang manukan. Napakahirap ng trabahong ito para kay Rodel dahil wala siyang ideya kung paano ito gawin. Pero at least doon, meron siyang tirahan. Luma nga lang, at least doon may pagkain siyang maaari niyang kainin. Panay itlog nga lang. Pumikita man siya ng pera, alam niyang hindi ito sapat sa laki ng kanyang utang. Magsisi man siya ay huli na ang lahat. Dahil si Rhea, nasa ibang bansa na, ine-enjoy ang kanyang buhay, at parang may balak na nga ring mag-asawa. Sa huling parte ng istoryang ito, nawa ay matuto na itong si Rodel. Sana, bigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos na makausap ang kanyang kapatid. Sana sa huling parte ng istoryang ito ay magkaayos sila. Subalit ka, Vonnie Malia, mas pinili nga ni Rodel ang gandong klase ng buhay. Hinayaan na nga niya ang kanyang kapatid dahil deserve niya ang maging masaya. Ngayong mahirap na ang kanyang buhay, ito na ang paraan niya ng pagsisisi sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang sarili. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Mga ka-Vonnie Malia, maraming salamat po. Shout out time! Hello, Miss Princess Rucker, Larry Miranda, Mirna Sebastian, Presi Katsia, Carmelita Pruna, Evangeline Scubert, Yolinda Castillo, Rosalia Gonzalez, Mirna Galicia at Romila Hernandez, kasama sina Miss Maria Teresa V. Sabido, Carmi Siblon, Iskander Dubai, Merlilane, Nabel Nalu at Glo Alusilio. Hello, Miss Dolly Bidonya, Rod Agarbida, Erlinda Claveria at Bina Gisdan, kasama sina Carmelita Corsino, Azilanas Kitchen, Arlene Malyari, at Christopher Almario. Muli mga ka-Vonnie Malia, maraming salamat sa inyong pagsuporta, and please, if you have some free time, please check our TikTok videos sa ating TikTok account, search Vonnie Malia.